panahon na naman ng mga nag-uulan ng mga survey. Hindi lamang umuulan ng basa dahil sa habagat season. Andyan na ho ang mga kaliwat ka ng mga political survey. Nagpaparamdam sa mga balita. Kamusta ho kayo mga kaibigan? Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan na nakaabang sa magiging next step ng Senado. Sa magiging next step ng ating law enforcement agencies. Dapat medyo parami na ng parami ha, yung mga high profile personalities na nasa listahan. Siyempre kay Juan de la Cruz na tututok dyan sa mga magiging susunod taganap sa kung tawagin partner ay Senate series. Senate serye natin. Anong paborito mong bahagi ng Senate serye so far? So far, gusto ko yung kay Senator Lito. Lito. Lito Lapid. Yung dahil mahal kita. Dahil mahal kita. Gusto ko lang sabihin na mahal kita. Yun siguro, so far, yun ang tumatak sa akin. Icebreaker yun eh. Simula sa napaka madrama nga moment. Tapos binigyan ka ng ganong moment ni Senator Lito na gusto ko lang kasing malaman mo na mahal kita. Ayun, di ba? Tumawa ang taong bayan. Di tsaka partner, very considerate. Considering na si Senator Pia Hindi naman kayo nangamusta. Natakot ako. Ayun, takot daw eh. Natakot kasi. Hindi naman kayo nangamusta. Sige, Auntie Claire, go. Natakot ako. Takot daw si Senator Risa. Paano hindi matatakot? Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga naging kaganapan sa Senado bilang horror. Horror at Horror. fake news. Fake daw yung shooting. Fake shooting. Ano na kung susunod sa atin? Sabi nga kanina, naririnig ko si Manang Milky Rigunan. May mga komentaryo, may mga nagsasabi na research person na sad-sad daw ang Senado. Hanggang sa mga oras na ito ay talagang may divide partner dahil pag tinignan mo yung numbers, parehas mahalas to sa pungsoy at saka sa kung ano-ano pa eh. 13. Isang 13. Isang 11. Isang 11. Wala man lang nag-12. Wala parehas mahalas yun eh. Wala nga 13th floor partner eh. Diba? Tapos yung 11 naman, parang sabi ng may mga paniwalain din na paniniwala na 11 rin daw may sa demonyo rin daw. May sa demonyo rin. Ayun lang. Ano ba tayo? Extension ba to ng Team Kadiliman versus Team Kasamaan? Ayokong isipin na ganun eh. Kaya lang syempre to the point na ang nasa executive partner na executive department na pamahalaan na normally hindi niya mapapakinggan si Pangulong Marcos na nagko-comment doon sa mga nagiging ganap sa judiciary o sa legislative branch. Kung matatandaan nyo, kapag tinanong si Yusek Castro or even the president himself, lagi niyang binabanggit, hindi siya mangingialam sa mga proseso. No comment si PBM. Pero kung tama yung ating memorya, ito yung unang beses na talagang malaman yung mga naging pahayag ng Presidente Marcos. Nang tanungin dun sa kanyang komento, normally naiwas siya sa ganyan. Nahayaan niya na ang Senado sa kanila na yan. Sa kanila yan. At ang Kamara, kanila din yan. Labas daw siya dyan. Pero ngayon, iba si Pangulong Marcos nagsalita na. Ibig sabihin, nung Friday nga, binabanggit na ni Pangulong Marcos na nababahala siya sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Nakakabahala. Tsaka tinawag niya horror. Ang dami niyang mga adjective eh. Yung Senate shooting daw nung May 13, fake daw. Fake. Kaya lang, sa kabila ho ng mga ganitong pronouncement ng Presidente, may sagot agad ang Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-Facebook live din si Kuyang. Ang kanyang binabanggit maybe napipid daw ng wrong info ang Presidente. So binabanggit nila baka ang dumarating kay Pangulong Marcos na impormasyon ay mali. Ayun. Kaya ang sasabihin, ang gagawin pala rather ng Senado, maliban syempre doon sa kanilang, internal yan eh. Silang bahala dyan maglaro ng chess, yung majority versus minority. Pero doon naman sa Senate shooting, dahil binabagit ng Pangulo, fake. Medyo mabigat yun Presidente kasi ang ang landingan ng lahat ng Intel partner.
lahat ng intelligence ng bansa, law enforcement agencies, investigative bodies, lumalanding sa Pangulo ng Republika. Para sabihin niyang peke yung shooting, natuldok ka na. Tila baga, Tapos pwede nang na. sabihin tapos na ang boxing. Sa hindi masagot-sagot ng CIDG kung may connection ba o hindi. Although sinabi nila na related yung Senate shooting doon sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, na if you remember, ay nasa Senate Protective Custody. At least ngayon ang Presidente ng Republika nagsabi na fake ito. Alam, may sagot dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Bago yung sagot ni Senate President, Boset, play nga natin to, Boset. Itong pahayag na ito, pakinggan natin ang pahayag ng Presidente Bongbong Marcos. Take it away, RHTV. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Ano bang basa nyo dito, mga kaibigan, mga kababayan? Kasi tingin ko, may halong frustration ito eh. Itong pahayag ng Presidente. Ito na yung komento ng Malacanang, pinaka-komento ng bayan. At tingin ko, pretty much nag-sum up doon sa ano bang pulso ni Juan de la Cruz na nangyayari dito sa ating Senado. Nasabi nga ni Senator Ping Lacson nung nakarang linggo, talagang naging katatawanan na sa social media. Maaari kayo mag-text 0919-282-6485, 0919-282-6485. Pwede rin kayo mag-comment sa ating live streaming sa YouTube at Facebook page. Simple lamang ho ang ating usapan. Kayo ho ba ay may kumpiyansa pa sa itinatakbo na ating mataas na kapulungan ng Kongreso? Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Ito ho ang DZRH Stories, hanggang alas 10 ng umaga, kami ho ang inyong makakasama. Sa pangalan po ni RH15 Giselle Ricafort, ito si Mina Pearl Hesoro. Ako naman si Edniel Parosa. Standby lamang ho kayo. Balikan natin ang update sa atin hong sa kalagayan ng ating panahon dahil may binabantayan pa rin tayong Typhoon Domeng. At siyempre sa labason ng ating kalupaan. Dito ho naman sa western portion ng bansa, may mga development din ho sa West Philippine Sea. Standby, tatalakayin natin yan maya-maya lamang. Pilipinas ang oras, 9:18 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa... Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri,
siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pinoy Documentaries. Patak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwas ang gumawa ng hindi inaasahang bagay. Hi.
Laklak ng laklak. Ay, mabuti na lamang at umuulan na ng basa. Marami nang natilamsikan. Wag lang babaha. Ayun na nga bang sinasabi ko. Parang dito ho sa may EDSA. Kaganda ng asfalto. Para naman palang kanal. Anak ka ng toko. Nangyari dito, di ba kakagawa lang dito ng DPWH sa may southbound lane? Hindi, buong itong stretch ng EDSA Makati. Bakit ba sila ganyan? Ay, kaya lang nag-thunderstorm lamang kagabi. Hindi naman makadaan ng mga sasakyan. Hindi Saturday pang baha hanggang hating gabi. Dito ho sa binabanggit kong lugar. Partikular dito sa may Estrella. Naku po, anyari. Binibida nga ng MMDA at ni Public Works Secretary Sir Vince Dizon ang ating mga loader rito. Totoo naman. Ganda ng asfalto dyan ha. Parang mas pogi pa siya expressway grade Oo, yung asfalto dito sa kalsada. Kaya lang anyari dun sa drainage system. Sabi ko naman sa inyo kapag ngayong ganito, kagaya nito, dineklara na ng Pag-asa yung start ng habagat ulit. Pagsisimula ng pang-ulan-ulan. Aalala na naman ni Juan de la Cruz at ni Maria na wala pang ganap dito sa flood control scandal. Pero syempre, ay unfair din naman sabihin na wala totally sapagkat may mga major development ho tayo may mga napangalanan na ho yung ombudsman na maaaring makasuhan sa mga sunodong araw. Syempre yung pinaka bumalabog sa atin entering the weekend ay ito hong kaso na isinampa sa Anti-Graft Court sa Digan Bayan laban sa ilang mga personalidad including former Public Works Secretary Manny Bonoan at ito ngang si Senator Jinggoy Estrada. Dalawang batch yung ikinaso. Yung isa ho ay nairapol sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. Naglabas na ho ng warrant. Kaya lang available yung sa grab ni Senator Jinggoy. Nakapag-bail agad ang senador. Pagdating naman dito sa may 5th Division, ayun ang inaabangan ni Wina Pearl at ni Val Gonzales. Sapagkat dito sa 5th Division, yung non-bailable na plodder, ang darambong. Ayun, tinawagan, partner. Daming nagre-react. Bakit daw kailangan bigyan ng option? Na Interior Secretary John Vic Remulla si Senator Jinggoy. Ang mga regular bang taong naaresto, hinaharap sa pag-aresto ay binibigyan pa ng opsyon. Kakaroon daw ba ng karapatan o panahong makapili na kanyang magiging diskarte. Sabi gano'n ni SILG, tinawagan niya raw. Siya ang tumawag, take note kay Senator Jinggoy. Siya mismo ang tumawag. Siya mismo ang tumawag. Pero again, take note, di raw sila magkaibigan. So ano yun? Makapatanong talaga ang taong bayan, diba? hindi pala kayo friends. Bakit tinawagan mo mismo? Pwede namang ka lang, worried ka lang for him, ganun. Hindi, syempre bilang pinuno ng law enforcement, particular ng PNP siya, kumbaga ayaw mo na rin patakasin naman talaga. Gusto mo na i-monitor yung galaw. So ikaw na mismo ang dedirekta? Oo. Kumbaga parang yan partner parang ako na ang bilang pinuno dito, nakikita kita. Kaya lang, kung i-analyze natin yung statement ni SILG, parang tama naman, wala namang ding mali kung iisipin. Hindi naman sa pinagtatanggol. Pero kasi ang option na nilatag niya ay arrest or surrender. Parehas namang arrest yun Parehas din namang arrest yun At least hindi niya sinabi na at least ang option na ibinigay niya ay arrest or surrender. Hindi yung pinapili siya na kung saan i-custody. Kasi kasama yun sa mga tinanong natin Baka naman, inalok nyo na hospital arrest kasi kailangan daw palitan minsan, yung tuhod. Pero mo, partner, mapapaisip ka din dyan sa mga ordinaryong tao, binanggit mo nga kanina, pag ganyan ba na meron silang kaso, pinapapili ba sila? Ayun nga. Diba? So yung siguro Madakmay na lang diba, kukunin ka kaagad nang walang pasabi-sabi, sige na, halika na, punta na tayo sa presinto. Mga ganon, pero yun lang. Ang pangit dito, tama naman siguro in good faith naman talaga yung content nung sinabi. Talagang arrest or surrender. Naman talaga lahat. Kaya lang mali kasi yung yung ginamit pa niyang termino na
tinawagan niya, tapos binigyan niya ng option. Dinetalya lang kasi ni Interior Secretary Kaya nga. kung paano ginawa niya. Tapos di para pala sila friends. Okay. Yun. Umiiyak tuloy ang langit sa Ayan. mga nangyayari sa atin Oo. ngayon. Di ba isipin mo, napakahaba ng May 3rd ng May. Tapos sa sobrang haba Kala ng ko hindi May, matatapos yung ang dami ding nangyari, di ba? Oo. Ang daming nangyari, hindi matapos-tapos. Aha. Nako. Nako. Pumapatak na naman ang ulan. Kapag ganitong habagat season talaga, naku, naalala ng tawang flood control scam dahil. Alam mo, kagabi nga nakikita ko yung post ng MMDA, yung flood alert nila. Nabinura nila afterwards. Kasi ang Akala nyo, daming ah, nagko-comment. Ang daming nagko-comment na, ayan na naman, flood control na naman. Ayan, totoo rin Diba? naman. Nababanggit ng taong bayan. For some reason, binura ng Metro Base. Siguro dahil humupa na nga baha. Wala Normally, na. hindi naman nila ginagawa yung Diba? pagbura. Ay, ganun ho talaga. Pero to be fair din naman, again, sa ating pamalaan, ito na nga, kaya nga may mga kinakasuhan At saka sinisilbihan ng warrant. Kasi sila yung mga allegedly involved sa flood control. Kaya syempre, iba ang lente mo kapag iba yung political perspective mo, partner. Oo. Kaya, going back sa Senate, gumawa ng subcommittee ang Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon ho ngayon sa majority pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano. Di ho ba? Ayun na nga, musta? Oh, ayun na. Natakot na takot ako. Takot kasi si Senator Pia Cayetano. Ay siguro sabi ng kanyang kapatid na si Alan ako na. Sis. Ako na. Ibinigay na kay kay Senator Marcoleta yung subcommittee. Kaya lang part ni kine-question ni Senator Tito Soto, isang veteranong statesman sa Senado, dating Senate President, nakailang ulit na mag-SP, kung yung legalidad nung binuong subcommittee. Hindi naman daw nabuo during doon sa halls nila. Bakit daw biglang may subcommittee na at mag-iimbestiga na agad sa flood control? Labo nyo rin, Kaya babalik tayo dun sa tanong natin. Kayo ba, Juan de la Cruz, Maria, may kumpiyansa pa ba kayo sa Senado? Sasagutin na yan ang ating mga kasama dito. Si Bintik La Chica, dito ho sa ating comment section, sabi niya, wala na raw siyang tiwala kay Boy 10K. Nako, laging may sigalot. Lahat daw ng hawakan. Dating naging House Speaker. Panahon ni former President Rodrigo Duterte. Pero in fairness kay kay Senator Alan magaling makipagdiskurso talaga si Senator Alan kahit saan siyang pumanik. May mga ganoon talagang tao, partner, yung alam mo yung kaibigan mong magaling makipag-away. Parang pag ikaw pag ginanong kanya, wala, natatahimik ka na lang. Yung magaling makipag-argumento, magaling maglatag ng mga pros and cons. Parang lahat kayang lusutan Oo, hindi ako nagsabi niyan. Pero magaling makipag-argument. Ayun, may mga ganoong tao talaga. Tsaka alam mong matalino. Bibigyan na natin ng credit si SP Alan. Alam mong matalino, partner. Kaya nga sabi ni si Presidente Bongbong Marcos, fake naman yung shooting nyo. Sabi ni Ronald Adres, partner, sabi nga raw ng mga bading sa parlor, nako, ayoko basahin. Yan. Ito sabi partner ni Ma'am Teresita Atienza, wala na daw siyang kumpiyansa sa pamumuno daw ngayon ni SP Cayetano. Dati daw naniniwala siya sa kanya sa investigasyon nila daw sa Makati City Hall parking building. Pero ngayon daw. Anyari na nga ba? Nakalimutan na rin yun. Si Ronaldo Andres, ito na nga lang, babasahin ko. Basta tag-ulan at may baha, laging maalala ng mga Pinoy ang flood control. Pagdating naman daw sa tiwala niya sa Senado, dami raw Barbie sa Kongreso at Senado. Nako, kakancel ho tayo niya, Kuyang Ronaldo Si Ken Lambda, ginigipit at kinukulong ng diktatorya daw ang mga senador. Ito naman, pabor naman siya sa majority senators. Balanse lamang ba tayo? Dahil bulyaso ang abuso, paungurakot at pandarambong. Sabi niya gano'n, martial law na ba? Sabi niya gano'n ni Kuyang Ken Lambda. Umapatak na naman ang
ulan sa bubong. Sabi niya pa, partner dito, mabuhay daw ang 13 na magigiting, dakila at maprinsipyong bayani ng Senado. Nanindigan daw sa hustisya at katarungan laban sa pandarambong ng diktatorya. Ay, total, binanggit mo na yan, partner. Naalala ko doon sa kanyang mga adjective na ginamit na magigiting, dakila. Alam mo, naalala ko yung 18 Marines daw. Ang tawag sa 18 Marines, alam mo? Brave 18 ang tawag sa kanila. Brave 18 ang tawag sa Bakit? Hindi naman kasi talaga Marines. Hindi naman lahat Marines eh. Sabi ko kanina, dapat balance. Pero hindi, medyo, ano nyo lang ako dito. Bigyan nyo lang ako ng pasensya rito. Partner, nagpatawag ng press con yung mga yan. Pagdating ng mainstream media ron, pinaalis nila. Bakit daw? Anong rason? Ako sa mga yan. Nagpatawag diba? ng press. Ang pinapasok nila doon, yung mga vlogger. Yung mga how-how. Lahat ng mga mainstream media hindi nakapasok. Diyan sa Valle Verde sa Pasig, anak ka ng toko. Paano maririnig yung kwento nyo? Paano ma-scrutinize ng public? Di ba? Kayo na lamang ho naniniwala sa inyong sarili. Una sa lahat, yung pagtawag na 18 Marines, na-check, na-verify ng media na defense press na hindi naman pala. Ngayon, ayaw na nilang magpatawag ng mainstream media. Ayaw siguro matanong. Ito ho yung dyan yung irony dyan Kasi gusto nga natin maging transparent. Gusto nyo ipatawag yung 18 Marines sa Senado. Alam nyo naman yung rason kung bakit ayaw kayong ipatawag ni Senator Ping Lacson nung siya ang Blue Ribbon. In the first place, sabi ni Senator Ping, may question doon sa sa background. Very dubious yung background. O yung kung sino mo yung pagkatao ng 18, kung sila ba yung Marines in the first place. Bakit mo sila bibigyan ng credence? Bibigyan mo ng spotlight. Pag nandiyan na yan sa Senate Blue Ribbon, under record na yun, partner. Bagay na yun investigation. Kahit anong kasinungalingan, katotohanan na sabihin nila alike. Yun ang iniwasan ng Blue Ribbon, yung mabahiran yung... Di ba? Ngayon, pinupush yung narrative na isa lang sila sa mikropono ho ng Senado. Paano pagkakatiwala? Kung sa media pa lang, dapat first layer nga yung media. Ayaw na agad nilang magpatawag ng mainstream. Ayun na. Alala ko lang, dito kayo nakalimutan ko na kasi dapat pinaalala nyo. Tawag nila ngayon sa 18 Marines. Brave 18 na lang daw. Sabi ni Bern Matias, puro bangayan ng gobyerno. Maglingkod kayo sa bayan. Hindi kayo binoto para ganyan. Tama rin naman. Tsaka partner, alam mo, isa pang pinag-uusapan ngayon, itong pwede ba? Dapat bang payagan yung binabanggit nilang online Isa pa yan. Diba? Kaya nga sabi dito ni Ken Lambda, payagan daw itong meeting na online sa Senado kasi 2026 na daw ngayon. Talaga ba? Ganun pala yun. Ganun yarn. Yang face-to-face daw 1950s pa, nung wala pang technology. Tsaka nung 1950s pa, tama rin naman si Kuyang. Kasi nung 1950s wala pa namang wanted na senador sa ICC. Ambot sa inyo. Pero sabi nga ni Senator Alan Cayetano, dapat lamang ang majority kaysa doon sa mga rules ng komite. Ako paano nila pagbabanggain yan sa mga susunod na araw, partner. Si Jerry Garcia, hindi magaling sa argumento si Cayetano. Ito lagi pag-argument naman sa atin. Ayaw lang tumanggap ng pagkakamalit pagkatalo. Ang sabi ko na nag-comment yan si Sir Jerry. Ako, pinuri ko na nga si SP Sabi ko rin ni Ka Jerry, hindi! Ayaw lang tumanggap ng pagkatalo. Ay, partner, ang dami nilang binabanggit dito. Ayoko na banggitin yan. Sila na yung nag-aaway. Wag ko kayong mag-aaway-aaway. Nag-aano lang po tayo, komento lang. Si Arnel Doloiras, may tiwala daw siya kay SP Alan. Sabi gano'n ni Kuyang Arnel from Sorsogon City. Baka Sorsogon City na yan, partner. Sorsogon City. Nang birsa magdamagan. Ayan, sige. Tagay pa. Sunday ng umaga. Tuloy-tuloy yung diskusyon dito sa DZRH Stories. Magtagso kayo, kagaya ho ng ginagawa nitong mga binabasa ho namin. 0919-282-6485. 0919-282-6485. Siyempre, binabasa rin ho namin yung comments sa live streaming. Kami pa rin ang inyong kasama ngayong Sunday morning at 31 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Ako naman si Edniel Parrosa. Standby! 9:38.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. The better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Kasama pa rin natin si Wina Perlesoro at ang inyong lingkod dito sa DZRH Story. Oy, happy birthday kay Vice President Sara Duterte! Happy birthday! Ilang taon na ba si VP Sara? Pakicheck Check na, partner. nga natin. Binabati natin si VP Sara dahil paano kaya siya nagse-celebrate ng karawan? 48 years old. Ay, bata pa si ma'am. Alam mo, partner, si VP Sara ay isa siya doon sa mga paano ko ba describe? Totoo yung binabanggit, partner, na very very pleasing to the eye. Si Madam, pag nakaharap po siya. Oo. Ibang-iba doon sa mga hanas niya rin. Na siya rin naman ang nagawa nitong mga sasabihin ko sana yung mga patawag niya online. Oo. Tsaka si ma'am, kasi nakasama rin natin kapag naka-cover pala, rather. Talagang pleasing to the eye. Paano bang sa Tagalog yung termino na yun? Basta yun, very pleasant tignan si VP Sara. Ayan, 48 years old. Di na ako nagulat actually medyo nagulat pa nga ako na 48 na pala si ma'am. Si Madam President. Happy birthday, ma'am, at wag pa i-stress. Enjoy niyo pong inyong birthday. Dahil pagdating ng Lunes, sa mga susunod na araw, lilitisin na ho kayo sa end of impeachment court. Ayun na. Ay, sinasabi, may mga nagtatanong, partner
ginagawa bang inuungkat ba ulit yung flood control na, by the way, dapat naman talaga pinag-uusapan. Hindi naman talaga dapat isinasara. Pero gagawin bang sangkalan itong flood control talks ulit para malihis yung atensyon ng publiko? Sabi nga ng kagaya ni Professor Ramji Taray na Octa Research kahapon nagsasalita sa may dapo. Hindi mo naman pwedeng ihiwalay, partner eh. Yung itong issue na ito at itong issue na ito at yung marami pang issue kagaya nung, alam mo, ang batay sa survey ng Octa, ang number one concern pa rin, partner, ng taong bayan, sikmura. Pero, hindi mo naman pwedeng paghiwalayin yun. Kasi hindi naman tayo magkakaroon ng problema sa sikmura kung walang korupsyon. Kung maayos ang lahat. At sa katrabaho ng Kongreso, mapasenado, mapakamara, kaya nga sila may mga komite. Trabaho nilang talakayin lahat yan. Diba? Hindi yung may pipiliin ka lang na. Kaya nagalit ako dun sa kamada ng trolls, yung script ng mga trolls, partner, na, bakit uunahin nyo pa yan? May mga nagugutom tayong kababayan. Wala na lang diba? Kasi, kaya nga, talakayin ng lahat yan. Daan-daan ho ang mambabatas. Kaya nilang talakayin lahat yan at magtrabaho ng sabay-sabay simultaneous. Hindi wala tayong mas priority sa kung ano pa. Diba? May mga ganoon kasi, partner, kung baka natin mga komentaryo. Diba? Bakit inuuna pa yan? Politika, gutom si Juan de la Cruz. Hindi ho inuuna, pinagsasabay-sabay. Tsaka kung iisipin mo, partner, kung hindi ako nagkakamali, 2024 nagsimula itong issue natin sa flood control scandal. Mabagat na naman. Diba? Nakailang habagat na ata tayo, 2026 na. Pero parang wala pa rin napupuntahan yung yung session na yan, yung mga ginagawa nating hearing. Hanggang ngayon wala pa rin. At least may nakakasuhan na. May nakakasuhan. Umuusad naman kahit papano. Sabi nga nila, pag-usapan ng flood control, ito, may warrant. Diba? Gano'n lang yung, mahirap yung may tinititigan eh. Tama ba, Boss Edmar Estabilio, sir? Kamusta ang pulso ng ating mga kababayang dyan sa Japan? Sir Edmar, paano nila tinitignan itong mga kaganapan dito sa Philippines? Maganda pag-usapan, yung mga OFW natin na kababayan, partner. Kasi lately, medyo nagiging katatawaran tayo at nakakaya makita sa international news. Oo nga na. May senador tayong tumatakbo, das dating law enforcement chief. Tapos ngayon siya natakbo sa batas. Si Sir Edmar, alam ni Sir Edmar yan kung anong pulso ng ating mga kababayan dyan sa Japan, sa Land of the Rising Sun. Parang ang sarap tuloy mag-Japan ngayon. Ay, tanong mo si Miss Let. Sabi ko nga si Miss Let kasabi rin ng presidente, diba? Presidente Bongbong Marcos. Hindi, nauna si Miss Let. Si PBBM, kababalik lamang ho sa Japan trip. Dami nating nakuha dyan na hot-hot. Pero sana nga lang maramdaman nga ni Juan de la Cruz. Binabanggit naman ni Pangulong Marcos na pagka ito'y natuloy, madaming trabaho naman na bubuksan para sa taong investment bayan. Pledges. Diba? Tingin ko dapat, siguro one of these days or weeks, ma-interview natin ng DTI. Ayun, kung ano ang... ano na ba yung mga nag-materialize doon sa pledges mula sa mga pamosong foreign trip ng presidente simula ng day one niya. Pero siguro kung mayroon man akong pinakagusto doon sa mga lakad ng presidente, yun ay yung defense cooperation. At least bago siya umalis, pwede niyang sabihin na hindi siya naging lame duck in terms sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Bibigyan na naman tayo ng Japan ng warship, Abukuma class destroyer. Wala ko tayong destroyer sa Pilipinas, sa Philippine Navy. Ang alam ko wala tayong destroyer. Magkakaroon na tayo ng Abukuma class destroyer. Kung tama yung aking pakiwari, magkakaroon tayo dahil sa ties natin with Japan. Ito si Kuyang Koy Hipolito Laura, kasi kapatid din natin sa pamahayag, parang si Boss Edmar. Sabi niya gano'n, nanonood siya sa Calabarzon, pero kanyang komento doon sa ating tanong, bulok talaga ang style ni Boy 10K. Ang tawag niya ay delaying tactics to save the queen. Hindi ako nagsabi, sabi ni Kuyang Koy. Alam mo, partner, ito naman sabi ni Melvin Letrodo, wala daw siyang kinakampihan, wala daw siyang pinapanigan sa mga taong yan. Serbisyong totoo lang. Mapa Marcos man daw yan o Duterte, wala daw siyang kinakampihan. Diba? Salamat to sa pagta-type, sir. Nag-type ka na, sana may kinampihan ka na. Joke lang. Thank you, Kuyang Melvin. Ano rin natin yan Upwards din yan dito Si Ronaldo Andres, ito, kanina pa ito.
Sabi niya, pinakamababang trust rating daw ang Senado in history. May recent na ba? Survey na ba regarding Senate? I'm sure, nasa na yan. On the works na yan. Kung meron man. Mga walang alam, nagpapalakad doon. Sabi ni Mongski. Galit yarn. Ano daw? Walang alam, Okta ba yun? Mga walang alam daw nagpapalakad. Sabi ni Kuyang Bongski. Sabi ni Jose Balagon, nagpapabati lang from Southern Leyte. Good morning po sa inyo. Sabi ni Ramon Policarpio, partner, tungkol po sa Senado, nararapat na po silang bigyan ng training sa GMRC. Good manners and right conduct. Hindi pa ba sapat-sapat o sobra-sobra, Kuyang Ramon? Sabi niya gano'n, kasi garapalan na raw ang kanilang girian at personalang diskusyon. Tama na, sobra na. Sabi niya gano'n. May exclamation point kaya binasa ko. Tama na, sobra na. Hindi pa ba sobra-sobra yung GMRC? Nagbabasa nga sila ng Bible verse. Bago magsimula. Hindi, sa lahat. Kahit sa gitna. Kahit sa pagtatapos. At saka meron din silang ini-invite ng mga ng mga pare. Doon. Hindi, meron silang parang yung pinaka-chaplain nila. May grupo talaga doon sa loob. Na, mga ganun. Si Gaybar Uban. Gaybar Uban. Sabi niya gano'n, idol naman daw niya ang majority like Robin Padilla and Alan. Balance lang tayo. Sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla, iba talaga ang intellectuals, ang mga genius. Magaling makipagpilosopuhan. Sabi nga ni Senator Robin sa kanyang Facebook page, partner. Dahil sa backlash dun sa force majeure. Nag-post naman si Senator Robin Hood. Iba raw talaga, mga genius. Magaling sa pamimilosopo. Sabi niya, kulang na lang, partner, Eddie Wow. Yun na lang ang kulang. Sabi ni Casper dito, mas lalo pa daw pinagulo ni force majeure. Ay. Pero partner mag-back to school lang mga chikiting. 'Di ba? Maiba naman ako kasi parang medyo tense na tayo sa mga usaping Senado. Mag-back to school na naman. Tensionado, Wina. Tensionado na. Yung mga nagko-comment sa atin. Mag-back to school tayo sa kailan ba? June 8. June 8 ang 1 week na lang. Calendar. Oo, 1 week na lang. Pasukan na naman. Sa start ng habagat Alala ko dati, inurong yung school calendar 'Di ba? Para hindi tayo tumapat sa tag-ulan. Bumalik din tayo sa June. Lupit talaga ng ating mga policy. Only in the Philippines. Wala na nga akong masabi. June 8. Ayan. Si Labor Secretary Francis Tol Tolentino, partner, magbabayad para doon sa mga magbibrigada eskwela. Na mapipili sa tupad. Tupad. 240,000, tama ba ako, partner? 240 ata yun. Tira natin tupad. Dati nung nag-aaral ako, pinipingot lang kami ng teacher. Pagwawalis na kami. Ngayon, magbabayad yung dole. Sarap. Sana all. Sabi ni Ma'am Teresita Atienza, ayaw niya na raw makinig sa sinasabi ni Robin, sayang oras niya. Si Ramon Policarpio, ang tawag po sa ganyan, kaplastikan at mapang-ibabaw na katauhan. Iba po ang sinasabi sa kanilang ginagawa. Si Arnel Doloras, bakit ina-apply ang batas ng Pilipinas? Gayon, ang warat ng ICC ay wala naman daw restriction sa Pilipinas. Tama nga, partner, 240,000 na beneficiaries ang hinahanap nila. Ide-deploy nila ito sa Brigada Eskwela. Para sa Brigada Eskwela. Sa 5,000 na eskwelahan sa ating bansa. Pwede bang kumuha ng tupad, partner, para maging senador? Isab na lang doon. Pagka ganun, pagka galing tupad, anong mga gagawin nila? Same lang. Sila. Kung ano-ano lang sabihin nila doon, mga termino, force majeure. Ano lang sila doon sa Senate, magkalat lang sila doon, bibigyan sila ng, di ba, kasi umay na tayo, di ba, may deadlock masyadong malapit ng 13 to 11, partner, na deadlock, di ba, madaling sabihin na halos kalahati na yan, di ba, 13 versus 11, actually 12 versus 11 na nga lang, dahil si Senator Bato ay nawawala
Missing. Oo. Tapos pag sakali lang po na maaresto si Senator Jinggoy, so that's 11 to 11. 11 na lang. Talagang may Patas na, deadlock. 11. Talagang may deadlock. At may mga ugong na naman, actually di namamatay yung ugong na may palitan. Pwede ba ang Senator Tol? Pwede ba yon na kumuha tayo ng tupad, ipalit natin dun sa kulang. Ipalit natin dun sa mga mambabata sa Senado at bigyan na lang natin ng bigyan natin ng 3/4 o yung long sleeve na pula. Yun yung uniform ng tupad eh. Sa amin uniform, sa amin violet. Violet sa ba? Bicol, violet yan. May logo ng Dole. Oo, 3/4 yan eh. 3/4 or long sleeve. Konting picture, tapos sa upo na. Before and after, mga ganon-ganon. Sabi nga dito, partner ni Eman Torino, madami sa mga senador natin ngayon ay mga ubod ng yabang. Masyadong mataas ang tingin sa sarili kesa sa iba. Akala mo napakalinis, yung pala madami ang mga sangkot sa katiwalian, korupsyon at gahaman daw. Alam mo, partner, sa ganyang usapin nakakalungkot, dito papasok yung husay din ng isingit ko lang ulit, yung husay ng ebidensya. Kapag itinabi mo yung mga politika, partner, at iniwan mo lang ang ebidensya, facts, alam mo, madaling lumitaw eh. Madaling lumitaw yung totoo sa hindi. Ito na, very classic example yung Senate shooting noong May 13. Very compelling yung latag ng ebidensya ng CIDG. Kung maalala nyo yung press conference nila sa Malacanang, yung tawag dito yung timeline ng events. May oras eh. Yung video support at yung explanation why. At yun, in-explain, di ba, ng CIDG sa public. Very compelling yung kanilang latag ng ebidensya. At lumalabas nga na wala naman talagang pinapaputokan doon. Wala namang banta. The Senate was not under attack. Yun ang lumalabas sa konklusyon sa ebidensya. Dumaan ng mga araw, ngayon may bago ng konklusyon na ang Senate shooting, kapag takas eventually ni Senator Bato partner ay tawag doon? Connected. Related. Oo, related daw. Okay, mabait pa nga si ADJ. Ayaw nila sabihin na talagang connected. Related. Yung related lang. Termino. Tapos pakalipas na naman ng ilang araw, ito na. Napika na siguro ang Commander-in-Chief, Presidente Bongbong Marcos. At siya na nagsabi na fake yung shooting. Nakakalungkot na makaibigan, makababayan, na tayo nagiging katatawanan sa social media, sa international scene, news, para sa kadahilan ng purely staged o purely political. Partner, may mga kapatid tayo sa media dun eh, na nag-iiyakan. Yung iba, mga bata takot pa. Na takot. Kay Daran mo, mas bata sa'yo na first time mag-cover. Di ba? Yung makagaya ni Sir Raymond Dadpas, very chill kasi veterano na eh. Factual lang yung kanyang annotation sa ere, pero alam mo na yon na gets niya na yon kung ano nangyayari doon, di ba? May mga veterano ng DZRH na nandun sa field. Pero yung mga bata ro, syempre, nakakatrauma at sabihin na natin, nalagay sa alanganin yung safety ng maraming tao ron. Tapos malalaman mo na after a few weeks, peke. Ang sakit sa loob, di ba? Malalaman mo na peke lang yung putukan na yon para lang magkaroon ng senaryo at para lang may maitakas na senador partner. Oo. Kaya ang sinasabi ni PNP Chief General Nartates hindi pa lusot ang majority senators. Kasama pa rin sila dun sa mga tinitignan for obstruction of justice. Hindi lamang si Senator Robin Hood Padilla. Gusto lang natin i-point out na kapag ebidensyang pinagsalita mo, lilitaw at lilitaw talaga. Sabi nga ng ating mga kababayan, pag kami nakikita kang ganyan na post sabi nila, scripted naman yan, yung mga ganon-ganon na, di ba? Ayaw mo nga sawaging scripted o stage kasi masakit nga sa dibdib kasi may mga kapatid tayo sa media doon, may mga kababayan tayo na nalagay sa alanganin niyo. Pero hindi, lumilitaw na na talagang fake Alam mo, may di lang pwede mabanggit yung pangalan, pero may isa tayong official partner na nakausap. May eksperto siya sa forensics. Eksperto sa forensics. Official. Eksperto sa forensics. Alam mo, ang termino na gamit nila sa loob ng kwarto, nung nakita nila yung nakita nila mismo, yung site. Nandun agad sila nung nakita yung site. Nung nakita yon, sabing gano'n lahat ng ito, yung tama ng bala, etc., ay ginawa just to create a scenario. Scenario, yun ang kanilang termino. Ang dami na natin termino. Scenario, related, termino ni Presidente Bongbong Marcos, fake. Di ba, nakakasama ho na. Kaya
ayaw man natin sigurong bahiran pa ng dumi, batuhin pa ng putik yung ating mataas na kapulungan ng Kongreso. Tama ho, majority ho ng mga comments ito sa atin ay dismayado at walang kumpiyansa nga doon sa mga nagaganap sa ngayon. Kapag ang tao, partner, sa isang organisasyon, kapag ang tao ay walang tiwala sa leader, anong ginagawa dapat usually? Di ba? Pag ang tao ay walang tiwala doon sa nangyayari sa within the organization, ano nangyayari? Di ba? For delikadesa na lang. Di ba? For delikadesa na lang. Sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas, ang ginagawa natin, naghahalal tayo. Kapag hindi natin nagustuhan, nagrereklamo tayo, nagpoprotesta. Sa course ng kasaysayan, tayo ho ang nagpamalas, nagpakita sa mundo na pwede pala yung kung tawagin ay peaceful revolution. Kasi tayo ay demokratikong bansa. Sa opisina, sa classroom, sa pamilya. Kapag hindi magandang nangyayari, ang accountability ay lumalambing sa pinuno. Gano'n lang naman kasimple. Ngayon, si pinuno, anong gagawin? Kailangan bang manggaling pa sa bibig ng marami? Kailangan pa bang may magpunta sa alansangan? Parang hindi naman na siguro. Basahin nyo lang ho yung mga comments dito sa amin, no? Sabi nga ni Sir Rolando, mahirap na daw mahalin ang Pilipinas dahil madami daw tax, away dito, nakaw doon. Sarap daw mahalin ng mga Pilipino dahil kahit hirap na daw, nakangiti pa rin. Ayun. On that note, sige, mag-smile pa rin ho tayo. Sa kabila ko naman nangyari. Pero again, babalik ako dun sa punto ko na panghuli. Kapag may mga nagaganap, lalo na kamalian at sabihin na natin kawalang kumpiyansa sa isang organisasyon, kapag mayroon ng kawalan ng kumpiyansa, partner, ano pa ba dapat gawin ng mga leader? Di ba? Kung ang tanging paraan na nakikita ng lahat ay ang pagpapalit ng liderato, bakit pa may kapit toko? 10:01 na ng umaga, susunod na ang programang Huntahan. Mananatili si Wina Perlesoro kasama si Josa Cruzat. Kami ho ang inyong mga nakasama ngayong last day ng Mayo. Sa pangalan po ni RH15 Giselle Ricafort, ito pa rin si Wina Pearl Hesoro. Ako naman si Edniel Porrosa. Standby. This time check is brought to you by ACS Men. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye,